Ulitin mo to. Ang mga salita ay parang isang dagundong ng kulog sa loob ng tahimik na opisina. Kasunod nito ay ang malakas na kalabog ng isang makapal na folder na ibinagsak sa sahig na gawa sa marmol. Ang mga papel sa loob ay kumalat na parang mga tuyong dahon na iwinaksi ng hangin. Ayoko ng trabahong tamad. Nakatayo si Karina Aguilar sa gitna ng lahat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang katawan. Ang lahat ng mata sa kanilang departamento ay nakatutok sa kanya. Mga matang puno ng awa, mga matang puno ng takot, mga matang nagpapasalamat na hindi sila ang nasa posisyon niya. Sa harap niya nakatayo ang halimaw, si Mr. Alejandro Valera, ang kanilang CEO, ang kanyang amo. Naintindihan mo ba, Miss Aguilar? Tanong nito. Ang boses ay malamig at walang anumang emosyon maliban sa purong inis. Naramdaman ni Karina ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan. Ito na naman. Ito na ang pang-araw-araw niyang agahan sa opisina. Dahan-dahan yumuko siya. Hindi siya tumingin sa mga mata ng halimaw. Hindi rin siya tumingin sa mga katrabahong nakamasid. Tumingin lang siya sa sahig at isa-isang pinulot ang mga nagkalat na papel. Ang report na pinagpuyatan niya ng 3 gabi. Ang report na alam niyang perpekto. Opo sir, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Uulitin ko po. Nang makumpleto na niya ang mga papel, tumayo siya. Wala na ang halimaw sa harap niya. Nakatalikod na ito, naglalakad pabalik sa kanyang kaharian, ang opisina sa dulo ng pasilyo na may mga pader na salamin. Bumalik si Karina sa kanyang maliit na mesa. Inilapag niya ang folder. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Para kay Lucas, sabi niya sa sarili, para sa kapatid mo. Pagkatapos ng trabaho, hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa ospital. Ang amoy ng gamot at kalungkutan ay sumalubong sa kanya. Ngunit pagpasok niya sa isang maliit na silid, isang ngiti ang agad na gumuhit sa kanyang mga labi. Ate, si Lucas, ang kanyang 10 taong gulang na kapatid, ay nakaupo sa kama, may hawak na isang libro. Ang katawan nito ay payat, ang balat ay maputla, ngunit ang mga mata nito ay nagniningning. Kumusta ang araw mo, champ? Tanong ni Karina, umupo sa tabi nito. Okay lang, tinapos ko yung libro na binigay mo, sabi nito. Ate, kailan daw ako pwedeng lumabas dito? Ang tanong na iyon ay parang isang matalim na kutsilyo sa puso ni Karina. Ngumiti siya. Malapit na, bunso, konting tiis na lang. Ilang sandali pa, pumasok ang doktor. Miss Aguilar, pwede ba tayong mag-usap sa labas? Sa pasilyo, sinabi ng doktor ang mga salitang matagal na niyang kinatatakutan. Ang kondisyon niya ay hindi na bumubuti, Karina. Kailangan na nating isagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Habang mas tumatagal, mas humihirap. Magkano po ang kailangan, Dok? Tanong ni Karina, kahit alam na niya ang sagot. ₱500,000 para sa paunang bayad pa lang, 500,000 piso. Para sa kanya, ang halagang iyon ay hindi isang bundok. Isa itong kalawakan na hindi niya kayang abutin. Habang pabalik siya sa silid ng kapatid niya, dala-dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero mula sa opisina. Karina? Ang boses ng kanyang supervisor. Nasaan ka? Pauwi na po. Bumalik ka dito. Ngayon din. Po? Bakit po? May problema po ba? Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Karina,
Bumalik ka na, patay na si Don Valera. Ang katahimikan sa loob ng malawak na library ng mansyon ng mga Valera ay mas mabigat pa sa pinakamakapal na libro sa mga estante. Nakatayo si Alejandro Alex Valera sa harap ng isang malaking bintana at tinatanding tami. Nakatingin sa hardin na inalagaan ng kanyang ina, ngunit hindi niya talaga ito nakikita. Ang kanyang ama, patay na, ang lalaking humubog sa kanya sa pamamagitan ng galit at bakal na disiplina. Ang lalaking minahal niya at kinasuklaman ng sabay, wala na. Dapat ay may maramdaman siyang kalungkutan o marahil ginhawa. Ngunit wala, isang malaking kawalan lang, isang blankong espasyo sa kanyang dibdib. Handa na po ang lahat, sir. Ang boses ng kanilang matagal ng abogado, si Atty. Romero, ang bumasag sa katahimikan. Sa gitna ng library, nakaupo na ang mga taong may kinalaman. Ang kanyang tiyuhin, si Ricardo Valera, na may isang ekspresyon ng pekeng pagluluksa. At sa tabi nito, ang anak nitong si Cassandra Cassie Romero, ang abogadong laging nakabuntot sa kanyang tiyuhin. Ang muka ay kasing propesyonal at kasing lamig ng bato. Umupo si Alex sa dulo ng mesa. Babasahin ko na ang huli at pinakamahalagang bahagi ng huling habilin ni Don Andres Valera, sabi ni Atty. Romero. Binuksan nito ang isang makapal na sobre. Ang lahat ng aking mga ari-ari, stocks, at ang kumpletong kontrol sa Valera Corporation ay ipinamamana ko sa aking nag-iisang anak, si Alejandro Valera. Nakahinga ng maluwag si Alex. Sa ilalim ng isang kondisyon, ang mga salitang iyon ay nagpabago sa hangin sa loob ng silid. Si Alejandro, pagpapatuloy ng abogado, ay kinakailangang magpakasal ng legal at magkaroon ng isang lehitimong tagapagmana sa loob ng 1 taon mula sa araw na ito. Kung hindi niya ito matutupad, ang lahat ng kontrol sa Valera Corporation ay ililipat sa isang board of trustees na pamumunuan ng aking kapatid, si Ricardo Valera. Isang malakas na katahimikan ang bumalot sa silid, pagkatapos isang ngiti. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit matagumpay na ngiti mula sa mga labi ni Ricardo. Tumayo si Alex. Ang blankong espasyo sa kanyang dibdib ay biglang napuno. Ang galit, isang kabaliwan, sigaw niya. Kahit sa hukay, kinokontrol pa rin niya ang buhay ko. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap. Isang mainit na pagtatalo tungkol sa isang malaking business deal na pinalampas ni Alex dahil ayaw niyang manira ng isang maliit na kumpanya. Ang kahinaan mo, Alex, ay ang puso mo, sabi ng kanyang ama noon. At ang pusong iyan ang magpapabagsak sa lahat ng pinaghirapan ko. Ngayon, naiintindihan na niya, ito ang huling pagsubo. Ang huling paraan ng kanyang ama para hubugin siya, para gawin siyang isang taong katulad nito, matigas at walang puso. Alex, apo, kumalma ka, sabi ni Ricardo, tumatayo, na may pekeng pag-aalala. Kung nahihirapan ka, nandito lang ako para tulungan kang pamunuan ang kumpanya. Hindi siya pinansin ni Alex. Naglakad siya palabas ng library, palabas ng mansyon at sumakay sa kanyang kotse. Nagmaneho siya ng walang direksyon, ang galit ay kumukulo sa loob niya. Gabi na nang bumalik siya sa kanyang opisina sa Valera Corp. Madilim, tahimik. Umupo siya sa kanyang silya sa likod ng malaking mesa na minana niya. Sa ibabaw ng mesa may isang folder na iniwan ni Cassie. Sa loob isang listahan.
List of potential marriage candidates for Mr. Valera. Mga anak ng senador ng business tycoon. Mga babaeng perpekto sa papel. Naramdaman niya ang pagkasuklam. Hindi siya magiging isang papet sa huling laro ng kanyang ama. Itatapon na sana niya ang folder ng isang pangalan sa kabilang papel, isang listahan ng mga empleyado na kailangan niyang pirmahan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Karina Aguilar, ang kanyang sekretarya, ang babaeng lagi niyang sinisigawan. Ang babaeng tahimik lang na tumatanggap ng lahat. Ang babaeng may mga matang puno ng isang kalmadong lakas na hindi niya maintindihan. Isang ideya, isang radikal, isang desperado, isang ideyang perpekto. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang private investigator. Alamin mo ang lahat tungkol kay Karina Aguilar, utos niya. Ang pamilya niya, ang mga problema niya, ang mga pangangailangan niya, lahat. I need it by tomorrow. Kinabukasan, pumasok si Karina sa opisina na may mabigat na puso. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Don Valera ay nagdulot ng isang kakaibang katahimikan sa buong palapag. Ngunit para kay Karina, ang mas mabigat na problema ay ang 500,000 piso na kailangan niya para sa kanyang kapatid. Umupo siya sa kanyang mesa. Sa ibabaw nito, may isang tasa ng mainit na kape. Hindi siya ang nagtimpla. Pinabibigay ni Sir Alex, sabi ng isang katrabaho niya. Nagtaka si Karina, si Mr. Valera, nagbigay ng kape. Imposible. Baka napag-utusan lang. Ilang sandali pa tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ni Alex. Miss Aguilar, pumasok ka sa opisina ko. Ngayon din. Ang boses ay kasing lamig pa rin ng dati. Ngunit wala na ang dati nitong galit. Napalitan ito ng isang bagay na mas seryoso. Kinakabahan, pumasok si Karina sa opisina. Nakaupo si Alex sa kanyang malaking silya, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa syudad mula sa salaming pader. Maupo ka, sabi nito, hindi lumilingon. Naupo si Karina, ang katahimikan ay nakakabingi. Dahan-dahang umikot ang silya ni Alex. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso. Walang emosyon. Sa ibabaw ng kanyang mesa may isang brown folder. Alam ko ang problema mo, Miss Aguilar. Simula nito. Natigilan si Karina. Pipo? Ang kapatid mo, si Lucas, may butas sa puso at kailangan niya ng operasyon na nagkakahalaga ng ₱250,000. Nanlamig ang buong katawan ni Karina. Paano? Paano niya nalaman? Huwag ka nang magtanong kung paano ko nalaman, sabi ni Alex. Na para bang nabasa niya ang isip nito. Ang mahalaga, alam ko, at gusto kitang tulungan. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Karina, ngunit alam niyang may kapalit ang lahat. Ano po? Ano po ang kapalit, sir? Kinuha ni Alex ang folder sa kanyang mesa at inilapit ito kay Karina. Basahin mo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Karina ang folder. Sa loob, isang kontrata. Binasa niya ang unang linya. Marriage and Procreation Agreement. Napatingin siya kay Alex, hindi makapaniwala. I need a wife and an heir in 1 year, sabi ni Alex. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Ikaw ang napili ko. Bakit ako? Dahil kailangan mo ng pera. Diretso nitong sagot. Dahil alam kong hindi ka magsasalita. At dahil sa lahat ng babaeng nakilala ko, ikaw lang ang hindi tumitingin sa akin na para bang isa akong premyo. Tumingin si Karina sa kontrata. Ang mga salita ay parang mga langgam na gumagapang sa kanyang paningin. The party of the second part
Karina Aguilar, agrees to bear a legitimate child for the party of the first part, Alejandro Valera. In exchange, all medical expenses of Lucas Aguilar will be fully shouldered. Gusto ninyong bilhin ang sinapupunan ko, sir? Tanong ni Karina, ang boses ay puno ng sakit at hindi makapaniwalang pagkasuklam. Tingnan mo ito bilang isang business transaction, Miss Aguilar, sabi ni Alex walang pagbabago sa ekspresyon. Pareho tayong may kailangan. Isang solusyon sa problema nating dalawa. Tumayo si Karina. Hindi ko po kaya. Kaya mo, sabi ni Alex. Dahil gagawin mo ang lahat para sa kapatid mo, katulad ko na gagawin ang lahat para sa pamilya ko. Hindi na nakasagot si Karina. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina, dala-dala ang bigat ng isang imposibleng desisyon. Dumiretso siya sa ospital. Naupo siya sa tabi ng kanyang natutulog na kapatid. Hinawakan niya ang maliit at payat nitong kamay. Pinanood niya ang marahang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Ang bawat paghinga ay isang paalala kung gaano kahalaga ang buhay nito sa kanya. Ano ang mas mahalaga, ang kanyang dignidad o ang buhay ng nag-iisang pamilya na natitira sa kanya? Umiyak siya, isang iyak na tahimik, isang iyak ng pagsuko. Kinagabihan, bumalik siya sa Valera Corp. Tahimik na, madilim, tanging ang ilaw lang mula sa opisina ni Alex ang bukas. Naghihintay ito, pumasok siya, hindi na siya kumatok. Inilapagan niya sa mesa ang kontrata. Nakapirma na. Pumapayag po ako, sabi niya. Ang boses ay walang buhay. Tumingin si Alex sa pirma pagkatapos ay sa kanya. Sa isang kondisyon, dagdag ni Karina, nag-angat ng tingin at sa unang pagkakataon, tinitigan niya ang halimaw ng diretso sa mata. Tratuhin ninyo ako ng may respeto. Ang kasal ay ginanap sa loob ng opisina ng isang hukom. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang pamilya. Tanging si Alex, si Karina at dalawang abogado bilang saksi. Ang buong seremonya ay tumagal lang ng 10 minuto, kasing bilis at kasing walang emosyon ng isang business meeting. You may now kiss the bride. Nagkatinginan sila. Nag-atubili si Alex ng 1 segundo. Pagkatapos ay dahan-dahang inilapit ang kanyang muka at dinampian ng isang mabilis at tuyong halik ang mga labi ni Karina. Parang isang selyo sa isang kontrata. Pagkatapos noon, hindi na sila bumalik sa opisina. Dumiretso sila sa isang lugar na mas nakakatakot pa para kay Karina kaysa sa Valera Corp. Ang mansyon ng mga Valera. Pagpasok ng kotse sa malaking tarangkahan, napahawak ng mahigpit si Karina sa kanyang bag. Ang bahay ay parang isang palasyo, malaki, puti, at napapaligiran ng isang hardin na perpektong-perpekto ang pagkakaayos. Ngunit sa kabila ng ganda, naramdaman ni Karina ang isang kakaibang lamig. Dito ka natitira, sabi ni Alex, hindi nakatingin sa kanya. Pagpasok nila, isang hilera ng mga katulong ang sumalubong sa kanila. Welcome home, Sir Alex and Ma'am. Bati nila. Hindi sanay si Karina na tawaging Ma'am. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ipakita ninyo kay Ginang Valera ang kanyang silid. Utos ni Alex sa isang mayordoma. Ang salitang Ginang Valera ay parang isang banyagang salita. Sinundan ni Karina ang mayordoma paakyat sa isang malawak na hagdanan. Dinala siya nito sa isang silid. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang kwartong mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan niya. Ito po ang magiging silid ninyo, ma'am,
sabi ng mayordoma. Ang silid po ni Sir Alex ay nasa kabilang dulo ng pasilyo. Nakahinga ng maluwag si Karina. Malayo, mas maganda. Nang maiwan siyang mag-isa, umupo siya sa gilid ng malaking kama. Ang lambot, ang bango, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan, isang impostor. Sa mga sumunod na araw, naging ganoon ang kanyang buhay. Tahimik. Mag-isa, kumakain siya sa malaking hapagkainan ng mag-isa, naglalakad-lakad sa malawak na hardin ng mag-isa. Si Alex ay laging nasa opisina. Umuwi ito ng gabi na at umaalis ng maaga pa. Nagkikita lang sila pero hindi sila nag-uusap. Isang perpektong kasunduan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hardin, napahinto siya sa isang bahagi na tila medyo napapabayaan. Naroon ang mga rosas na puti. Ngunit ang mga dahon nito ay naninilaw na. Naalala niya ang kanyang ina na mahilig sa mga halaman. Lumuhod si Karina at sinimulang alisin ang mga tuyong dahon. Kinausap niya ang mga bulaklak. Kawawa naman kayo, bulong niya. Nalulungkot ba kayo? Ang mga rosas na yan, nagulat si Karina. Isang boses mula sa kanyang likuran, si Alex. Nakatayo ito roon, suot ang kanyang business suit, ngunit wala na itong kurbata. Ang mga rosas na yan ay paborito ng nanay ko, sabi nito, lumalapit. Ito ang unang beses na kinausap siya nito tungkol sa isang bagay na hindi trabaho o kontrata. Maganda po sila, sabi ni Karina. Dati, sabi ni Alex, mula nang mawala siya, wala nang nag-alaga. Umupo ito sa isang bangko malapit sa mga rosas. Umupo rin si Karina. Alam mo, sabi ni Alex, nakatingin sa mga bulaklak. Lagi niya nga sinasabi na ang mga halaman, parang mga tao, kailangan ng araw, kailangan ng tubig, at kailangan ng kalinga. Sa unang pagkakataon, nakita ni Karina ang isang bagay sa mga mata ni Alex. Hindi galit, hindi inis, kalungkutan. Nang gabing yon, kumain sila ng hapunan ng sabay. Tahimik pa rin, ngunit hindi na ito ang dating malamig na katahimikan. Pagkatapos ng hapunan, habang paakyat na si Karina sa kanyang silid, tinawag siya ni Alex. Karina, lumingon siya. Salamat, sabi nito, sa pag-aalaga mo sa mga rosas. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Isang babaeng maganda, matangkad, at suot ang isang mamahaling bestida ang pumasok. Si Cassie Romero. Alex, darling! Sabi nito sabay halik sa pisngi ni Alex. Tumingin ito kay Karina mula ulo hanggang paa. Oh, nandito pala ang bago nating kasambahay. Asawa ko siya, Cassie. Pagtatama ni Alex, ang boses ay bahagyang tumigas. Ngumiti si Cassie, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Right. Ang asawa sa papel. Kumuha ito ng isang baso ng red wine mula sa isang katulong at aksidenteng na ibuhos ito sa simpleng puting bestida ni Karina. Oops, sorry. Sabi ni Cassie, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. My bad. Pero, sanay ka naman sigurong maglaba, di ba? Ang mantsa ng red wine sa puting bestida ni Karina ay parang isang simbolo ng kanyang posisyon sa bahay na iyon. Isang mantsa, isang bagay na hindi nabibilang, hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng tissue at sinubukang punasan ang kanyang damit. Ngunit alam niyang wala nang pag-asang matanggal pa iyon. Excuse me po,
Mahina niyang sabi at mabilis na umakyat sa kanyang silid. Dala-dala ang isa na namang kahihiyan. Narinig niya ang boses ni Alex mula sa ibaba. "Anong problema mo, Cassie?" "Wala," sagot ni Cassie. "Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi siya bagay sa iyo, Alex. Sa ating mundo." Hindi na narinig ni Karina ang sagot ni Alex. Isinara na niya ang kanyang pinto. Sa mga sumunod na linggo, si Cassie at ang tiyuhin ni Alex na si Ricardo ay naging madalas na bisita sa mansyon. Ang bawat pagbisita nila ay isang pagsubok para kay Karina. Isang linggo, nagkaroon ng isang malaking family lunch. Naroon ang lahat ng Valera. Pakiramdam ni Karina ay isa siyang specimen sa ilalim ng isang mikroskopyo. Ang bawat kilos niya ay tinitingnan. Ang bawat salita niya ay sinusuri. "Karina Ija," sabi ni Ricardo sa gitna ng pananghalian. Ang boses ay malakas para marinig ng lahat. "Ngayon na isa ka ng Valera, dapat alam mo na ang mga paborito ng asawa mo." Ano nga ulit ang paboritong kulay ni Alex? Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Natahimik ang buong hapagkainan, naghihintay ng kanyang sagot. Naramdaman ni Karina ang panlalamig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Ang paboritong kulay ni Alex? Paano niya malalaman? Hindi man lang sila nag-uusap tungkol sa trabaho, iyon pa kayang mga personal na bagay. Napatingin siya kay Alex, humihingi ng tulong. Ngunit si Alex ay nakatingin lang sa kanyang plato. "Hindi mo alam?" tanong ni Ricardo. Isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kahit ganoong kasimpleng bagay, naramdaman ni Karina ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ito ay isang bitag, isang paraan para ipahiya siya sa harap ng buong pamilya. Binuksan niya ang kanyang bibig para sabihin, "Pasensya na po, hindi ko po alam." Ngunit bago pa man lumabas ang mga salita, isang kamay ang dahan-dahang dumapo sa ibabaw ng kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Ang kamay ni Alex, at nagsalita ito. "Tito," sabi ni Alex. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tumingin ito sa kanyang tiyuhin. "Ang paboritong kulay ko ay kung anuman ang kulay ng suot ng asawa ko." Si Karina na nakasuot ng isang simpleng bestidang kulay asul ay napatingin kay Alex, hindi makapaniwala. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Alex sa kanya. Isang ngiting para sa kanya lang. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Natahimik si Ricardo. Ang nangiti sa mukha nito ay nawala. Pagkatapos ng pananghalian, habang paakyat na sila sa hagdanan, hindi binitiwan ni Alex ang kamay ni Karina. "Salamat," bulong ni Karina. "Para saan?" "Sa pagsalba mo sa akin kanina." Huminto si Alex at humarap sa kanya. "Hindi kita iniligtas, Karina. Nagsabi lang ako ng totoo." At sa mga mata nito, sa unang pagkakataon, nakita ni Karina ang isang bagay na mas malalim pa sa isang kasunduan. Isang kislap ng sinseridad. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang opisina, tinawagan ni Ricardo si Cassie. "Ang babaeng iyon," sabi ni Ricardo. Ang boses ay puno ng inis. Masyado siyang nagiging kampante at si Alex nag-iiba na. "Anong plano mo?" tanong ni Cassie. "Kailangan nating pabilisin ang mga bagay-bagay," sabi ni Ricardo. "Kailangan nating mahanap ang kontrata nila at kailangan nating malaman ang lahat tungkol sa pamilya ng babaeng yan. Lahat tayo ay may tinatagong sikreto at sisiguraduhin kong mahanap ko ang sa kanya." Ang insidente sa pananghalian ay nag-iwan ng isang bagay na bago sa hangin sa pagitan nina Alex
at Karina. Isang kuryente, isang hindi pinag-uusapang pag-unawa. Hindi na siya si Mr. Valera, ang halimaw, at hindi na rin si Miss Aguilar, ang utusan. Sa loob ng malaking mansyon, sila ay naging si Alex at si Karina. Simula na silang magsabay kumain ng hapunan gabi-gabi. Ang dating tahimik na mga pagkain ay napalitan ng mga kwentuhan. Mga kwentong tungkol sa trabaho, sa mga nakakatawang nangyari sa araw, sa mga simpleng bagay. Natuklasan ni Alex na si Karina ay may isang matalas na pag-iisip pagdating sa negosyo. Madalas, ang mga simpleng komento nito tungkol sa isang problema sa opisina ay nagbibigay sa kanya ng isang bagong perspektibo. Natuklasan naman ni Karina na si Alex sa likod ng kanyang pagiging masungit ay may isang pusong mapagbigay. Nalaman niyang palihim nitong tinutustusan ang pag-aaral ng mga anak ng kanilang mga driver at hardinero. Isang gabi, hindi makatulog si Karina. Ang isip niya ay nasa kanyang kapatid. Bukas na ang schedule ng operasyon nito. Ang takot at pag-aalala ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Pumunta siya sa hardin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naupo siya sa bangko sa tabi ng mga puting rosas ng ina ni Alex. Doon, sa katahimikan, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi niya namalayan, may tumabi na pala sa kanya. Si Alex. Hindi ka makatulog? Mahinang tanong nito. Umiling si Karina, pinupunasan ang kanyang mga luha. Natatakot lang ako. Para kay Lucas. Hindi ito nagsalita. Umupo lang ito sa tabi niya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito, ang boses ay mahina. Naaalala ko noong bata ako, sabi ni Alex. Ang nanay ko, nagkaroon din siya ng malubhang sakit. Gabi-gabi, pumupunta ako dito sa hardin. Kakausapin ko ang mga rosas niya. Sasabihin ko sa kanila na pagalingin nila ang nanay ko. Tumingin ito kay Karina, pero hindi sila nakinig. Sa unang pagkakataon, nakita ni Karina ang sakit sa likod ng mga mata ng halimaw. Ang batang si Alex na nawalan ng ina. Hindi ka nag-iisa sa takot mo, Karina. Bulong nito. Dahil sa mga salitang iyon, sa isang iglap ng kahinaan at pasasalamat, nagawa ni Karina ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ikinuwento niya ang lahat, ang tungkol sa kanilang kahirapan, ang tungkol sa mga pangarap niya para sa kapatid niya, ang tungkol sa bigat na pasan-pasan niya araw-araw, at si Alex nakinig lang. Nang matapos siyang magsalita, isang bagay lang ang ginawa ni Alex. Hinawakan nito ang kanyang mukha at dahan-dahan pinunasan ng kanyang mga hinlalaki ang mga luha. Sa kanyang pisngi, ang kanilang mga mata ay nagtagpo, ang liwanag ng buwan, ang amoy ng mga rosas, ang init ng kanyang mga kamay. Ang lahat ng pader na kanilang itinayo ay gumuho sa sandaling iyon. Karina, bulong ni Alex. Ang boses ay puno ng isang damdaming ngayon lang narinig ni Karina. Pagnanasa. At hinalikan niya ito. Hindi ito tulad ng halik sa kasal nila. Ito ay totoo. Puno ng damdamin. Puno ng lahat ng hindi nila masabi. Isang halik na nag-umpisa ng marahan at unti-unting naging isang nag-aalab na apoy. Tumugon si Karina. Ang lahat ng kanyang paghanga, ang lahat ng kanyang pasasalamat, ang lahat ng lihim na pagnanasa para sa kanyang amo ay sumabog sa halik na iyon. Nang gabing iyon, walang kontrata, walang kasunduan. Tanging 2 taong sugatan na nakahanap ng lunas sa yakap ng isa't isa. Kinabukasan nagising si Karina sa isang kama na hindi sa kanya.
Nakayakap sa kanya mula sa likuran ang mga bisig ni Alex. Sa unang pagkakataon sa loob ng mansyon, naramdaman niyang nasa tahanan siya. Makalipas ang ilang linggo, isang umaga habang nag-aalmusal sila, biglang napatigil si Karina at tumakbo papunta sa banyo. Sumunod si Alex, nag-aalala. Ayos ka lang? Paglabas ni Karina, ang mukha niya ay isang halo ng gulat, takot, at saya. Alex, sabi niya, ang mga mata ay nangingilid sa luha. Buntis ako. Ang balita ay parang isang pagsikat ng araw sa kanilang munting mundo. Ngunit ang araw na iyon ay hindi nagtagal. Tanghali, habang nasa opisina si Alex, isang tawang natanggap niya mula kay Cassie. Alex, may emergency board meeting mamayang hapon. Kailangan mong pumunta. Bakit? Anong problema? Mayroon akong importanteng ebidensya na ipapakita, sabi ni Cassie. Ang boses ay malamig at matagumpay tungkol sa minamahal mong asawa. Ang boardroom ng Valera Corporation ay malamig at tahimik. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa si Alex at sa tabi niya, sa unang pagkakataon, si Karina. Hawak niya ang kamay nito sa ilalim ng mesa. Sinusubukang iparamdam dito na magiging maayos ang lahat, ngunit alam niyang hindi. Ang tono ng boses ni Cassie kanina ay parang isang anunsyo ng digmaan. Pumasok si Ricardo Valera kasama si Cassie. Umupo sila sa kabilang dulo ng mesa. Ang mga mukha ay seryoso. Salamat sa pagdalo ninyong lahat, simula ni Ricardo. Ipinaabot ko ang paumanhin ni Alex sa biglaang pagpupulong na ito. Hindi ako ang nagpatawag ng meeting na ito, Tito. Putol ni Alex, ang boses ay malamig. Si Cassie. Kaya Cassie, anong drama mo ngayon? Ngumiti si Cassie, isang ngiting matamis, ngunit puno ng lason. Tumayo siya at inilapag sa gitna ng mesa ang isang brown folder. Hindi ito drama, Alex. Ito ay katotohanan. Binuksan niya ang folder. Ipinakita niya sa lahat ang laman nito, pahina sa pahina sa pamamagitan ng projektor. Ang kontrata, ang bawat salita, ang bawat probisyon. Ang pirma ni Alex. Ang pirma ni Karina. Ang halaga ng pera. Ang kapalit. Isang kasunduan para bumili ng isang tagapagmana. Natahimik ang buong boardroom. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pag-click ng projector. Ang mga miyembro ng board, mga matatandang lalaking matagal nang nagsisilbi sa pamilya Valera, ay napatingin kay Alex. Ang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagkadismaya. Anong ibig sabihin nito, Alejandro? Tanong ng isang matandang miyembro. Ito, sabi ni Ricardo, tumatayo at lumalakad sa paligid ng mesa na parang isang buwitre. Ay isang panloloko, isang malaking panloloko sa ating lahat, sa kumpanyang ito, at higit sa lahat, isang paglapastangan sa huling habilin ng aking yumaong kapatid. Tumingin siya kay Alex. Ang mga mata ay puno ng pekeng awa. Anak, ginawa mo ang lahat ng ito para lang sa pera. Nagpakasal ka sa isang hamak na sekretarya para lang sa mana. Tumingin siya kay Karina na ngayon ay namumutla na parang papel. At ikaw, Hija, sabi nito, magkano? Magkano ang halaga ng iyong pagkababae, ng iyong anak? Tama na, sigaw ni Alex, tumayo. Bakit, Alex? Natatakot ka ba sa katotohanan? Hamon ni Ricardo. Sinubukan ni Alex na magpaliwanag na nagbago na ang lahat, na totoo na ang nararamdaman nila, ngunit ang bawat salita niya ay parang hangin. Ang ebidensya,
Ang itim at puti ng kontrata ay mas malakas. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang tumayo si Karina. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nanginginig siya ngunit pinilit niyang itaas ang kanyang noo. Totoo po, sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Totoo po ang lahat ng nasa kontratang yan. Isa po itong kasunduan. Napatingin si Alex sa kanya. Hindi makapaniwala. Bakit, Karina? Bakit mo inaamin? Pero sinubukan ni Karang magpatuloy, ngunit pinutol siya ng isang malakas na tawa. Ang tawa ni Ricardo. Wala nang pero-pero, sabi nito, humahampas sa mesa. Narinig ninyong lahat mula mismo sa bibig ng babae, isang pag-amin. Humarap si Ricardo sa board. Malinaw na sa lahat na ang kasal na ito ay isang malaking kasinungalingan at ayon sa huling habilin, kung ang kasal ay isang panloloko, si Alejandro ay walang karapatan sa kahit anong mana. Ang mga salita ni Ricardo ay parang isang hatol ng hukom. Ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan. Ang kanilang mga tingin kay Alex ay puno na ng pagkadismaya. Talo na, mukhang tapos na ang laban. Ngunit sa gitna ng lahat ng akusasyon at paghuhusga, isang bagay na kakaiba ang nangyari. Si Alex, na kanina lang ay galit na galit, ay biglang ngumiti. Isang ngiting kalmado, isang nangiting tila alam ang isang bagay na hindi nila alam. Natigilan ang lahat, pati si Ricardo. Totoo, sabi ni Alex, umupo ulit at hinila si Karina para umupo rin sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit. Lahat ng sinabi ng tiyuhin ko ay totoo. Nag-umpisa ang lahat ng ito sa isang kontrata. Lumingon siya kay Karina. Patawad, Karina. Ginamit kita. Ang desperasyon ko na patunayan ang sarili ko sa aking ama ay naging mas matimbang kaysa sa respeto ko sa iyo bilang isang tao. At habang buhay kong pagsisisihan, yun. Tumingin siya pabalik sa board. Ngunit may isang bagay na hindi ninyo alam. Isang bagay na hindi rin alam ng aking tiyuhin. Kinuha niya ang isang manipis na folder mula sa kanyang briefcase. Ang aking ama ay isang taong mahilig sa mga pagsubok. At ang kanyang huling habilin ay ang kanyang huling pagsubok para sa akin. Binuksan niya ang folder. Ayon sa isang lihim na codicil o karagdagang sugnay sa kanyang testamento, isang sugnay na ako lang at ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado ang nakakaalam. May isa pang kondisyon. Ang mana ay mapupunta lang sa akin kung ang kasal ko ay hindi lang legal kundi totoo. Kung ito ay base sa tunay na pagmamahal at respeto. Dahil ang huling habilin ng aking ama ay tinanong ay hindi lang para magkaroon ako ng tagapagmana. Ito ay isang pag-asang mahanap ko ang isang bagay na hindi niya kailanman natagpuan. Ang tunay na kaligayahan. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo at Cassie. Isang lihim na sugnay? At dito, sabi ni Alex, tumingin kay Ricardo. Dito ka nagkamali, Tito. Dahil sa kagustuhan mong sirain ako, ikaw pa ang nagbigay sa akin ng pagkakataong patunayan ang isang bagay. Tumayo si Alex, hila-hila si Karina. Humarap siya sa lahat, ngunit ang mga mata niya ay para lang kay Karina. Sa proseso ng pagbili ko sa iyo, Karina, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Sa proseso ng pagpapanggap natin, natutunan kitang mahalin. Minahal ko ang iyong katapangan. Minahal ko ang iyong kabutihan. Minahal ko ang iyong puso. Ang kontratang ito, sabi ni Alex,
Kinuha ang kopya ng kontrata sa mesa. Ay isang piraso lang ng papel. At sa harap nilang lahat, pinunit niya ito. Pinunit niya ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Wala na akong pakialam sa mana. Sabi niya, nakatingin kay Karina. Wala na akong pakialam sa kumpanya dahil natagpuan ko na ang tunay kong yaman. Hinawakan niya ang tiyan ni Karina. Ang pamilya ko, ang tunay na yaman ko. Niyakap niya si Karina at sa harap ng board of directors, hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng lahat ng katotohanang hindi kayang isulat sa kahit anong kontrata. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Karina. Halika na, sabi niya. Umuwi na tayo. At magkahawak kamay, tinalikuran nila ang boardroom. Tinalikuran nila ang mana. Tinalikuran nila ang gulo. Naglakad sila palabas, handang magsimula ng isang bagong buhay na simple basta't magkasama. Naiwan sa loob si Ricardo, hindi makapaniwala. Hindi! Sigaw nito. Hindi pa tapos ang laban, Alejandro. Hindi pa. Ang apartment na nahanap nila ay maliit. Malayong-malayo sa laki at karangyaan ng mansyon ng mga Valera. Ngunit habang nag-aayos sila ng iilang gamit na nadala nila, isang pakiramdam ng kapayapaan ang naramdaman ni Karina. Dito, wala nang mga peking ngiti, wala nang mga nakatagong panganib, sila lang. Sigurado ka ba dito, Alex? Tanong ni Karina habang pinupunasan ang isang maliit na mesa. Lumapit si Alex mula sa likuran niya at niyakap siya. Kahit saan, basta't kasama kita, bulong nito. At ang magiging junior natin. Ngumiti si Karina. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay na masaya siya. Ngunit ang kanilang simpleng pagsisimula ay hindi pa tuluyang nagsisimula. Isang hapon may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas ni Alex, isang matandang lalaki ang nasa labas. Ang personal na abogado ng kanyang ama, ang pinagkakatiwalaan nito na hindi niya kailanman nakasundo. Attorney Sandoval, sabi ni Alex, nagulat. Anong ginagawa ninyo dito? May huling habilin ang iyong ama na kailangan kong ibigay sa iyo ng personal, sabi ng abogado. Pumasok ito at inilapag sa mesa ang isang luma at balot sa katad na sobre. Para sa iyo lang yan, Alex. Basahin mo kapag handa ka na. Nang makaalis ang abogado, tinitigan ni Alex at Karina ang sobre. Ano kaya yan? Tanong ni Karina. Hindi ko alam, sagot ni Alex. Pero sigurado akong isa na namang pagsubok. Magkasama nilang binuksan ang sobre. Sa loob, isang sulat, hindi makinilyado, sulat kamay. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Alejandro, anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay isang bagay lang. Pinili mo ang puso kaysa sa pera, at sa wakas, maipagmamalaki na kita. Natigilan si Alex. Ang buong testamento, ang lahat ng kondisyon, ay isang malaking pagsubok. Isang huling, desperadong paraan ng isang matandang ama na hindi marunong magpakita ng pagmamahal. Patawarin mo ako, anak, kung sa buong buhay mo ay pinaramdam ko sa iyo na hindi ka sapat. Ang totoo, sobra ka pa. Masyado kang mabuti para sa maruming mundong ito. At natakot ako. Natakot akong lamunin ka nito tulad ng paglamon nito sa akin. Ang codicil na alam mo ay totoo. Ngunit mayroon pa itong isang bahagi na hindi mo alam. Nakasulat doon na kung mapapatunayan mong ang iyong pag-ibig ay totoo sa pamamagitan ng pagtalikod sa lahat ng yaman para dito. Ang buong kontrol ng kumpanya nang walang anumang kondisyon ay mapupunta sa iyo.
At ang sinumang sumubok na sirain ang iyong kaligayahan ay mawawalan ng lahat. Alam ko ang mga plano ng kapatid ko, si Ricardo. Matagal ko na siyang pinagmamasdan. Ang lakas mo, Alex, ay ang puso mo. At iyon din ang magiging sandata mo laban sa kanya. Sa ilalim ng sulat, may isang maliit na susi at isa pang piraso ng papel. Anak, ang tunay na lakas ay wala sa pagiging matigas, kundi sa kakayahang magmahal. Isang leksyon na natutunan ko ng huli na. Patawarin mo ako. Umiiyak si Alex habang binabasa ang mga huling salita. Si Karina ay umiiyak na rin sa tabi niya. Ang halimaw ay isa lang palang amang hindi marunong magmahal. Biglang tumunog ang cellphone ni Alex. Isang unknown number. Hello? Mr. Valera? Tanong ng isang boses. Tumatawag po kami mula sa opisina ng NBI. Hawak na po namin ang lahat ng ebidensya na nasa loob ng safety deposit box na iniwan ng inyong ama. May warrant of arrest na po kami para kay Mr. Ricardo Valera at kay Attorney Cassandra Romero para sa mga kasong corporate fraud at extortion. Ang balita ng pag-aresto kay Ricardo Valera at Cassie Romero ay gumulantang sa mundo ng negosyo. Ngunit para kay Alex at Karina, ito ay isang pagsasara lamang ng isang lumang aklat. Ang kanilang atensyon ay nasa isang bagong kabanata na kanilang isusulat. Bumalik si Alex sa Valera Corporation, hindi na bilang isang galit na tagapagmana, kundi bilang isang lider na may puso. Ang unang ginawa niya ay ang itaas ang sahod ng lahat ng rank and file na empleyado at magtayo ng isang daycare center sa loob ng opisina. Makalipas ang ilang buwan, isang masayang araw sa ospital. Ang operasyon ni Lucas ay naging matagumpay habang pinapanood nila ang bata na masayang nakikipaglaro sa kanyang bagong video game, isang regalo mula sa kanyang Tito Alex. Isang ngiti ng purong pasasalamat ang gumuhit sa mga labi ni Karina at makalipas pa ang ilang buwan, isang malakas na iyak ng sanggol ang umaling-aungaw sa delivery room. "It's a boy!" Sabi ng doktor, inilalagay ang maliit at mapulang sanggol sa dibdib ni Karina. Umiiyak si Karina. Umiiyak din si Alex. Ngunit hindi ito mga luha ng lungkot. Ito ay mga luha ng isang kaligayahang napakatindi na halos hindi na magkasya sa kanilang mga puso. "Hi Andres!" Bulong ni Alex sa kanyang anak. Ipinangalan ito sa amang sa huli ay nagpakita ng tunay nitong pagmamahal. "Welcome to the world!" Ang mansyon ng mga Valera ay hindi na malamig. Ang bawat sulok ay puno na ng tunog ng buhay. Ang iyak ng isang sanggol, ang tawa ng isang bata, ang mga kwentuhan. Isang hapon habang naglalakad sila sa hardin, itinutulak ni Alex ang stroller kung saan mahimbing na natutulog si Andres. Si Karina naman ay masayang pinapanood ang pagtakbo ni Lucas, na ngayon ay malakas na at malusog. Huminto sila sa tapat ng mga puting rosas. Ang mga ito ay mas maganda at mas malago na ngayon. Dahil araw-araw dinidiligan sila ni Karina. "Alam mo," sabi ni Karina, sumasandal sa balikat ni Alex, "minsan iniisip ko kung anong mangyayari kung hindi ako pumayag sa kontrata mo." Siguro," sabi ni Alex, nag-iisip. "Nasa kulungan na siguro si Tito Ricardo. At ako, siguro nag-iisa pa rin ako sa isang malaking bahay, kausap ang mga rosas." Natawa si Karina. "Pero salamat sa Diyos," pagpapatuloy ni Alex, "at pumayag ka." Tumingin siya sa kanyang asawa pagkatapos ay sa kanilang mga anak.
Sila, sabi ni Alex, ang boses ay puno ng pagmamahal. Sila ang tunay na Valera legacy. Hinawakan niya ang mukha ni Karina at hinalikan ito. Isang halik na hindi na bahagi ng isang kasunduan. Isang halik na hindi na kailangan ng mga saksi o ng mga abogado. Isang halik na selyado ng isang pangakong mas matibay pa sa kahit anong nakasulat sa papel. Ang pangako ng isang pamilya, magpakailanman,